Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Albay. May bagong controversy naman ngayon mga kababayan na iimbestigahan yung Congress na siguradong magpuputok naman ang butsi ng mga DDS nito. Kasi ang may pakana nito, mga kababayan, yung previous administration. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Pinapaimbestigahan ngayon. May resolution na po para imbestigahan yung Dolomite Beach ni Digong sa Manila Bay. Nag-react agad po si Atty. Harry Roque. Baka kumita din dito si Atty. Harry Roque. Ano ba? Yan ang balita mga kababayan. House probe into Manila Bay Dolomite Beach Aid. So ito yung Dolomite Beach mga kababayan. Di ba niya Mr. Maravillas? Maganda naman yung yung naging epekto. Gumanda yung Manila Bay. Imbis na tambak ng mga basura, ngayon naging pasyala na. Yan House probe into Manila Bay Dolomite Beach Aid. Nag-react agad si Harry Roque. Tatak Marcos. Walang achievements kaya manira na lang. Paano naging walang achievements? Na yung achievements sa 6 years ni Digong, nalampasan na ng 3 years achievements ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? At sa kaunang-una, itong investigasyon na sinusulong sa Congress dito sa pinagawang Dolomite Beach ni Digong, hindi man po administration, hindi administration, congressman na nagsusulong, parang yung impeachment ni Sara Duterte, hindi man po mga administration, congressmen at grupo yung nag-file, mga militant, civic organizations, pati yung akbayan. Ngayon na naman po, hindi man administration, congressman ang nag-sponsor ng isang resolusyon para imbestigahan yung Dolomite Beach kasi lumalabas mga kababayan, yung Dolomite Beach imbis makatulong sa Manila, na perwisyo yung mga taga Maynila kasi lumubog sa baha. You see? Kaya isinulong mga kababayan yung investigasyon, sinusulong. Yan after the Dolomite Beach along Manila Bay was blamed for worsening Manila's flooding, a House lawmaker sought approve into the Department of Environment and Natural Resources Manila Bay Rehabilitation Program. Representative Terry Ridon, Bicol Party List, Bicol Saro Party List pala, filed House Resolution 56 noong Wednesday, seeking a legislative inquiry into whether the Manila Bay Rehabilitation Program was worth public funds and if it has truly contributed to flooding. Nagre-react agad kayo, Atty. Harry Roque. Bakit kayo nagre-react agad? Hindi na makontento si Atty. Roque sa mga trouble na inabot niya sa buhay. Lahat pinangingialaman. Ba't pati itong investigasyon ng Congress sa Dolomite, nangingialam kayo? Pumokos na lang kayo sa problema ninyo, sarili ninyong problema kasi, yung pugo. Di ba? Na nag-result kung bakit kayo naging pugante. Dahil sa pugo, naging pugante. Kasi ang purpose po ng resolution naman na to, alamin kung totoo yung mga sinasabi na dahil sa Dolomite Beach project ni Digong, imbes makatulong, magandang tingnan. Kaya lang lumalabas mga kababayan, hindi na pag-aralang mabuti. Tinambakan na tinambakan yung Manila Bay ng Dolomite. Ang sabi galing pang Cebu, yung kabundukan ng Cebu, tinibag, inakot pa puntang Maynila, nilagay sa Manila Bay, na ito na ngayon yung Dolomite Beach. Na ang resulta, ang sabi, pagbabaha sa Metro Manila. Sa bagay, tambakan mo ba naman yung baybayin ng Manila Bay? Siyempre, imbes buwelo, yung mga floodwaters mula sa ulan dito, diretso sa dagat, kasi yung lahat naman po ng tubig galing sa kalupaan, papunta yan na dagat. Naharang nitong mga tambak na tong Dolomite Beach, ginawang Dolomite Beach. So ang resulta po, flooding. You see? Naharang po yung daanan ng tubig, mga kababayan.
Mas mataas na yung Dolomite Beach kaysa sa kalupaan, mga kababayan. Yun, possibly yun nangyari. Kaya gustong paimbestigahan, mga kababayan. Galit si Atty. Harry Roque. So sabi dito sa balita, this comes after the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA said that the construction of the Dolomite Beach was among the factors blocking major drainage outfalls in Manila, lalo na po sa Faura, Remedios, Inistero, de San Antonio Abad. So sabi dito, during the closure of these drainage outfalls, wastewater was reportedly redirected to a sewerage treatment plant that could not handle the volume during heavy downpours. Nabara, mga kababayan. Iniba yung direksyon kasi. Yung direksyon naman po, kung saan pinadalo yung mga tubig, hindi kayang i-handle yung volume ng tubig. So that is normal. Pag hindi kayang i-handle yung volume ng tubig, aapaw sa mga mababang lugar. Kasi po, water seeks its own level. Di ba? So sabi dito, the DENR however only issued a general statement in response to MMDA's assessment on the causes of flooding in Manila. Hindi Manila na-mention yung Dolomite Beach, giving only an assessment of the causes of flooding in Metro Manila. The agency said, such an evaluation should be based on scientific analysis citing the changing weather patterns influenced by climate change. Ito anyang pagbabago sa patterns ng ating weather condition, ito anyang nagpalala where heavy rainfall can overwhelm drainage systems and lead to significant flooding. Kaya nga gagawin yung congressional inquiry para alamin ano ang katotohanan sa naging pahayag, naging claim ng MMDA na nakakontribute. So ipaliwanag ninyo during the congressional inquiry. Yan man lang po. Pag na ipaliwanag ninyo ning maayos, o di okay na. Pero pag hindi, magkakaproblema kayo niyan. Kasi malamang sa malamang may mga kumita. Di ba? Opened in 2022, the Manila Baywalk Dolomite Beach is the DENR's 500-meter by 60-meter beach nourishment project as part of the government's rehabilitation program to clean up and conserve Manila Bay. It, however, remains an artificial beach with a baywalk filled with crushed dolomite. The rehabilitation project cost 389 million pesos, including 28 million pesos for the Dolomite overlay. Ridon, however, is certain the Dolomite Beach project is merely a cosmetic project masquerading as rehabilitation, especially in light of MMDA's findings that it contributed to flooding in the country's capital. On these grounds, graft charges are all but certain. And if, in the course of the inquiry, we find that the requirements for plunder are met, then so be it, sabi po ni Congressman Ridon. Manila Bay is also the site of multiple reclamation projects, which according to the DENR's cumulative impact assessment reportedly damage marine ecosystems and threaten fisher folks' livelihoods. So, pumalag-alag agad mga kababayan si Atty. Harry Roque kasi yung previous administration ang tatamaan nito. Kung may kumita dito ng malaki, baka naulingan si Harry Roque. Mahilig sa uling si Atty. Harry Roque. Kaya nag-react agad. Unang uling mga kababayan na tumama sa kanya, yung sa Pugo. Doon nangyari mga kababayan na nakasuhan siya, kaya wanted siya ngayon. O ngayon, nagpapalata si Atty. Harry Roque. Bakit? Ano naman yung kinalaman mo dito sa Ba't nagre-react ka? Na parang manok. O di ba yung may kasabihan? Dito sa amin, may kasabihan. Pag ang manok anya minakutat, sigurado anyang nagbunay. Bicolano pa naman itong si
Attorney Terry Ridon, Bicol Saro Party List Representative. Pag ang manok minakotat, siguradong nagbunay. Pag kumutat daw yung manok, yung babaeng manok, sigurado anyang nangitlog. O ngayon, na take up ito, na itanong mga kababayan sa press con kanina with La Union Congressman Paulo Ortega. O ito yung reaction ni Congressman Ortega, mga kababayan. Budget related pa rin po pero connected sa tanong ni Ate Marian about the Dolomite Beach. Kaya sabi ni Congressman Ridon doon sa kanyang resolution, the Dolomite project was never a part of NEDA approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan. And therefore, tinawag niya rin na criminal wastage of public funds, yung 389 million, almost 400 million, na nagamit during the 2020 haste din or challenge ng Pilipinas sa pandemic. So, sir, would you share the same sentiment? Well, si Kong Terry may point siya. Like, he knows his stuff. Bata pa lang ako, pinapanood ko na yun. Idol ko yan si Kong Terry. Pero, sabi ko nga sa inyo, lahat naman yan may plano, may paper trail. So, if we conduct or open up an investigation, lalabas naman yan. Makikita natin yung actual cost, pati nga kung saan nanggaling yung mga supplies yan. Makikita naman natin lahat sa investigation eh. And kung hindi satisfied, then we wait for the recommendation of the committee. Actually, hindi ko pa siya nakikita personally eh. Pero the sentiments of the House will be referred. Pag-uusapan, imbestigahan, din tignan natin. Sabi ko, ang hirap nga ng minsan opinion na lang eh. Parang nawawala yung structure eh. So, ibalik natin sa tamang pag-iimbestiga para tama rin yung resulta, saka tama rin yung rekomendasyon na mabibigay natin. So may panibagong pasabog po sa pagsisimula ng sesyon ng 28th Congress na siguradong bubulabog na naman po sa mga Duterte po at sa mga DDS vloggers po. Siguradong para naman itong mga palakang natubigan. Sabagay ngayon po yung mga DDS vloggers nag-aaway-away sa pera. Dahil sa solicitation po, sigan fundraising nila po, ginagamit yung pagkakulong ni Digong para kumita. Ginawang palabigasan po ng mga DDS vloggers yung pagkakulong ni Digong. Gumagawan sila ng mga activities. Tapos, sige panulisit. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulong Duterte? Mangungulekta na lang kayo ng donasyon, magpapanran, magpaparali, manghihingi ng pera sa mga OFW, piso-piso para sa paglabas ni Pangulong Duterte. Isa po yung pang-scam. Isa yung kadyutahan. Lahat sila scammer. I'm going to release all your solicitation letters, Maharlika, Ate Bina. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulong Duterte? Mangungulekta na lang kayo ng donasyon, magpapanran, magpaparali, manghihingi ng pera Away-away sa po sa kwarta. Piso-piso para sa paglabas ni Pangulong Duterte. Lahat Isa kasi po sila yung masisiba pang-scam. sa kwarta. Isa yung kadyutahan. I'm going to release all your solicitation letters, Maharlika, Ate Bina. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kita ninyo, palibas pare-pareha sila magkikwarta, masisiba sa kwarta po. Nag-away-away na. Ginagawang fundraising campaign po para magkapera yung pagkakulong ni Digong. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National.
Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung aming Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product namin na binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritoni Fernandez. Pati ni Ismo Laude po, ni Piolo Pascual, ni Aramina, pati ng Korean actor na si Song Joong-ki. Ito yung aming business partner sa Australia, nagtitinda po nito. Pati ni Marian Rivera. Yan po yung aming stocks, mag-order na lang po kayo sa amin. Pati ni Manny Pacquiao. Napakalaki na pong kumpanya ang Amazing Barley. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries po ninyo, para sa produkto at negosyo, dumiretso na lang po kayo sa aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na rin po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, nakabase po siya dyan sa Amerika, Eileen Closet.